So ito, mag-react po tayo doon sa post ni Jerry Canindin kung saan ay hiniritan niya si Yorme Isko by comparing him to Mayor Vico. Okay? Alam niyo naman ako, pro Isko, pro Vico. Para sa akin, mas magandang ikumpara yung dalawang mayor na yan sa daang-daang ibang mga mayor na parang walang ginagawa at nangungurakot lang sa mga lugar nila. Pero anyway, sagutin natin itong post ni Jerry kasi merong mga mali doon sa post niya. Okay? Maaaring hindi niya alam, hindi niya kasi nasusundan pareho, pero sagutin natin, okay? Ito yung isang napansin ko kaagad dun sa post niya. So sinimulan niya yung similarities ng dalawa, tapos pumunta na doon sa mga hirit kay Yorme. Ito. Days ago, as soon as Isko Moreno took over Manila, his speech was one of retribution. He began calling out the previous mayor Hani Lacuna for the supposed 10 peso billion debt she left behind. In contrast, as soon as Vico Soto won the election in 2019, ending the decades-old dynasty of the Eusebios, he made a promise. Lahat ng nangyari before ng term ko, hindi ko kakalkalin. Basta hindi mangyari under my watch, focus tayo ngayon, said Vico. So yun, sagutin natin. Kasi doon pa lang may mali na eh. May kulang eh. Kasi baka hindi alam ni Jerry yung history ng dalawa. Well, eto Jerry pumunta ka lang doon sa speech ni Mayor Vico. A few days ago lang ata yun. Kaya hanapin mo lang, makikita mo yan. Nakalimutan mo yata, may binalaan siya. Yung doon sa bilyon-bilyon yung pagkakautang. Okay? Nakakalimutan mo yata. Yun ay iniisip ng marami na nakaano sa mga diskaya. Kasi yun naman talaga yun eh. Kaya naman siya nilabanan ng mga diskaya. Dahil doon sa pagkakautang nila sa Pasig tsaka sa National. So nakakalimutan mo yata na si Mayor Vico may sinabi din ganun. 'Di ba? Sabi nga niya, huling term ko na to, hindi na ako namumulitika, hindi na ako tatakbo, o kaya gagawin ko kung ano yung tama. Yun ang nakalimutan mo, Jerry, na meron din siyang sinabi kasi umaabuso. Yung mga tama naman habulin, yung mga diskaya. Ito pa, isa pa Jerry kasi mali talaga to kasi hindi mo nga masyadong alam yung dalawa eh. Ako, binavlog ko yan 2019 pa lang, simula pa lang nila pareho. So nasusundan ko lahat. Isa pa. Si Mayor Isko, nung siya ay nagsimula, sabay sila pumasok ni Vico 2019, 'di ba? Kung ano yung si Vico, kung paano siya sa mga Eusebio, ganun din si Yorme Isko kay Estrada. Kaya hindi na kinalkal, basta wag na lang gawin sa termino niya. Sabi nga niya, 'di ba, kung merong pagkukulang yung nakaraang alkalde, 'di ba, nagpresenta akong mayor, haharapin ko. So wala tayong masyadong narinig nung pag-upo ni Isko nung 2019, okay? Tungkol sa mga Estrada. Okay, nangyari lang yung ngayon, bakit siya humirit ng ganyan sa mga Lacuna? Siguro in a way para sa akin kasi kumaga si Yorme, siya yung nangampanya kay Lacuna eh. Pinagkatiwala niya yung Maynila kay Mayora Hani Lacuna at inendorso niya sa mga Manileño. Tapos ganun yung gagawin. So in a way, parang ano din siya eh, parang sinasabi din niya sa mga Manileño na pasensya na kayo. Nagtiwala ako sa mga taong to, matagal kong kasama. Yun pala, pag nakahawak na kapangyarihan, ganyan gagawin. Kaya siya mismo yung lilinis. Okay? So yun ang nangyari. Kaya hindi mapigilan siguro ni Yorme na talagang harapin. Tsaka ano naman, lantaran naman, ibang level naman kasi yung ginawa. Kumpara dun kay Erap nun, iba yung level talaga ngayon. Sabi nga, mas mabuti pa nung kay Erap, wala lang pera. Ngayon, meron pang malaking bayarin na mga 10 billion na overdue na. So, yun ang main difference kung bakit nagsasalita si Yorme ngayon at hindi siya ganun nagsasalita noong 2019. Si Mayor Vico, nagsasalita din ngayon yung sa mga billion na utang. Okay, na I think sa mga diskaya yon. So, anyway, ito. While Isko projected himself as the new sheriff in town, Vico promised a new kind of governance that turned the page and reinvented Pasig from the ground up. Ayun, may kanya-kanya silang style, kanya-kanyang problema, kanya-kanyang issues doon sa mga syudad nila. In the first few days of Isko, he is seen literally cleaning the town. He cleaned the streets of Divisoria. Petty criminals appear before his office and showed off confiscated illegal motorcycle mufflers.
During his first term, Vico Soto shot to national fame when he went to check on workers holding a picket and warned the company to respect workers' rights. He raised money to free 23 striking workers who were detained after Degen Corporation. So, ayan. Tapos he had tense confrontation with a landowner who demolished homes of informal settlers. He inspected and reprimanded a big contractor, which led to Sara Diskaya. So ito yung pinakapunto niya. Isko Moreno goes after the petty and the powerless. Vico goes after the powerful in defense of the powerless. Ayan na naman mali, Jerry. Mali ka na naman dyan. Hindi mo kasi naiintindihan. Hindi mo naiintindihan. For example, parang sa kanya, parang ganun lang kasimple yung Divisoria, ganun lang kasimple yung mga krimen, ganun lang kasimple yung problema sa droga dyan sa Maynila. Ganun. Puro sindikato yan. Akala mo ba binabangga lang ni Isko dyan, isa-isang tao lang, isa-isang mga petty criminals lang? Ang daming sindikato sa Maynila. Hindi biro yung binabangga niya. Pag sinabi naming Eddie at Patty, diba, sindikato yan. Sindikato yung galawan yan. Ganun din yung mga nagkakalat ng droga. Ganun din yung mga iba't ibang mga gangs dyan. Ganun, iba-ibang mga gumagawa ng mga kung ano-anong krimen sa Maynila. Diba, mabibigat yung mga yan. Hindi din biro yung binabangga ni Yorme Isko. Kasi daang-daang milyon ang pinag-uusapan. Okay, kaya pangit din, kumbaga, it shows lang na hindi mo alam kung ano yung sitwasyon, na ang tingin mo ang kaya lang ni Isko ay yung mga maliliit at yung mga vendors na nasa kalsada. Hindi, mga sindikato yan. Maraming binanggang sindikato sila Isko. Marami silang tinamaan, marami silang mga alam mo na, basta yon. Marami silang mga natamaan na ganun. Kaya si Vico, matapang niyang hinarap yung mga sinabi mong yan. Very good. Si Isko ganun din. Mabibigat yung mga sindikato sa Maynila. Hindi biro yan. While Isko Moreno can credit to his name the modernization of ospital ng Maynila, patayo ng bagong ospital ng Maynila. Akala lang yata minodernize yung luma. Hindi, nagpatayo ng bago mismo. And his condominium projects, it allegedly came with a 17 billion price tag that was mostly in the form of debt, a figure that's been cut to 10 billion, which Isko in turn is now using justification why Manila is now having trouble with cash flow. Hindi yun yung hindi yata naintindihan ni Jerry. Yan ang problema, Jerry, hirit-hirit ka eh. Yung 10 billion na problema sa cash flow, yun yung mga kuryente, mga tubig, mga gamot, mga basura na past due na, babayaran na lang, hindi binayaran. GSIS. Diba, hindi yan 10 billion. Yung utang ni Yorme nung panahon niya ay utang sa bangko, babayaran 10, 15, 20 years. So nakaano yun, tapos nakabangga yun sa Mandanas ruling. So paglaki nung kita ng syudad, doon nakabangga yung kanyang inutang. Okay, whether you agree with that or hindi, diba, ang punto dito, yung mga ospital, yung mga paaralan, yung mga pabahay, nakatayo na, nagagamit na ng mga tao. Okay, yun ang maganda doon, yung bagong Manila. So nagagamit na lahat. Okay, Mayor Vico, walang utang yung Pasig as far as I know. Pero ang nahihirit din sa kanya is bakit daw walang bagong ospital, although yung Grace Hospital pinayos naman niya. So yun yung pangalawang maayos na ospital ng Pasig. At kumbaga yung infrastructure, pagdating kay Mayor Vico, doon siya na sisita nitong si Diskaya kasi hindi kasing bilis. Siguro tinitingnan nila kay Yorme na ang bilis na gano'n. Pero kasi iba kasi yung need eh. Iba kasi yung problema ng Pasig, iba yung problema ng Maynila, 'di ba? So si Vico decided to focus doon sa korupsyon, sa good governance, sa mga serbisyo sa tao. Si Yorme, doon siya nag-focus naman kung anong tingin niya yung problema ng mga anong epekto noon. Sa Maynila, mas yung mga classroom, 'di ba? Ang lalaki, magaganda. Sa Pasig, ngayon nila gagawin yung 12-story na bagong eskwelahan sa Pasig. So kanya-kanyang timing 'yan, kanya-kanyang ang importante, itong dalawang mayor na to, gumagalaw pareho ng maayos. Ayun. So over in Pasig, Vico focused on fiscal responsibility by imposing transparency and good governance. He prioritized social services, education, and healthcare.
only when the city save enough money, the tune of 1 billion, they start to ramp up doon sa 9 billion new Pasig City. So kanya-kanyang diskarte yan. Okay? Kanya-kanyang diskarte yan. Si Yorme nag-decide, gusto niya mapabilis yung mga kondo, yung mga yung sa pabahay, kasi parang proof of concept yan eh. Para makita ng mga informal settlers na ito yung plano sa Maynila. Makita nila na yan pala yung yan pala yung mga mangyayari doon sa, para malinis yung mga informal settlers sa Maynila. Yung paaralan, kulang tayo sa paaralan ngayon, kaya 4 yung pinagawa ni Yorme. So, kanya-kanyang diskarte yan. Paano mapapaganda yung kanilang syudad. Iba yung problema ng Pasig, iba yung problema ng Maynila. Nung dumating si Mayor Vico sa Pasig, in fairness sa mga Eusebio marami naman pinapatayo kung ano-ano. Diba? Marami silang mga infrastructure, pero ang problema nga sa Pasig, korupsyon. Diba? Yun ang hindi nararamdaman ng lahat ng Pasigueño marahil dahil sa korupsyon. Yun yung nalinis ni Mayor Vico. Sa Maynila naman, ang problema yung mga tulongges, yung mga sindikato, yung mga kriminal, kadugyutan. Yun ang hinarap ni Mayor Isko. Kaya kanya-kanya yan. So sa akin lang, instead of comparing the two, compare mo si Isko at si Vico sa lahat ng ibang mga mayor na hindi natin alam kung anong ginagawa o baka nangungurakot lang. Diba? At pangalawa, bago ka hihirit, alamin mo muna yung detalye kasi obviously hindi mo alam kung ano yung mga nangyayari doon sa dalawa. So, hindi ko naman kita masisi. Ako, vlogger talaga nila ako pareho. So medyo alam ko talaga, kabisado ko talaga. Ang punto dito, pareho silang magandang mga ginagawa. Pareho na namang merong mga kakulangan. Pero at least, kung ikumpara mo sa ibang mayor, ang layo naman. Diba? So, ang pagtulungan natin is dumami pa yung mga ganyang mayor. O, si Mayora Leni. Diba? Tsaka, hindi kasi lahat for example, si Trillanes. Diba? Kahit na alam natin na magaling, mahusay, iba yung laro sa lokal eh. Diba? Hindi lahat madadaan sa kung ano yung iniisip ni Jerry Canindin sa isip niya kung paano magpapanalo ng mga iba yung laban sa lokal eh. At hindi pwedeng lahat ay parang Vico Soto in as much as we wanted to. Diba? Iba-ibang lugar yan, iba-ibang problema, iba-ibang solusyon. Pero ang bottom line nga dito, kailangan pagtulungan natin para dumami yung mga ganyang klaseng mayor. Okay, so yun lang po. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Manila, God first. Bye-bye guys.